Maganda kayo sa lahat. Ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa itong recycle bottle na dagdag natin sa palamuti para sa Pasko. Nagandahan kasi ako sa hugis nitong bote. Isa itong red wine bottle na nainteresan ko at nagandahan ako dito. Pwede siyang gawing flower base dahil sa hugis niya. So simulan na natin. Pinag-iisipan ko muna kung anong dapat kong gawin dito na simple lang at maganda. Sinimulan ko na muna maglagay nitong burlap ribbon na nabili ko sa online shop. At gumamit na ako dito ng glue gun para dumikit itong native na ribbon. O burlap ribbon ang tawag ata nila dyan. Ay basta, native na ribbon na lang. Naglagay na din ako dito ng glue sa gitna para hindi siya basta-basta mababaklas. Kasi medyo madulas naman yung bote. Suporta lang ba? Tiklupin lang natin itong native na ribbon kasi nagbabadbad at malinis tignan. Susunod naman maglalagay ako dito sa gitna ng bote nitong burlap ribbon o native na ribbon. Ang hirap ng burlap. Ayan, sinakto ko muna sa dulo at nagbigay ng allowance para nga hindi mabadbad. At lalagay naman tayo ng glue, gamit ng glue stick or glue gun dito sa gitna. Pang suporta lang para hindi siya dumudulas o dumulas. Medyo nga napapaso ako dyan dahil doon sa glue kasi tumatagos yung glue dito sa native na ribbon. Tiis-tiis lang, hindi naman kasi maiwasan. Hindi ko pala napakita na ang bawat gilid nitong ribbon ay linagyan ko pa ng glue kasi umaangat or tukal tawag sa amin. At sunod ko naman na ilalagay itong checkered na ribbon na pang Christmas talaga ang design. Kailangan tiklupin talaga ang bawat kanto ng mga ribbon kasi nga iwas sa badbad. Ingat lang po sa paggamit ng glue gun kasi mainit nga po siya para hindi mapaso. Dito din sa gitna maglalagay din ako ng ribbon na red checkered ribbon at pinaslanting ko lang po siya kasi para makuha ko yung hugis mismo nitong bote. Para may ibang design, hindi lahat yung ribbon is naka-straight lang. At susunod naman ay gagawa ako ng laso, same nitong red checkered ribbon. Inestimate ko na lang po yung haba niya, hindi na ako nagsukat. At ginunting ko nga dyan ang gitna para may tulis yung bawat kanto. At iwas din po sa paggamit ng lighter at baka mapaso. Kumuha ako ng karayom at sinulid at dito naman ay tatahiin ko gamit ng aking kamay sa paggawa nitong laso. Mas gusto ko kasi ang pagtatahi kasi mas suportado siya at matibay. Ginamitan ko na ng glue gun para maidikit ko itong ginawa nating ribbon para doon sa bote. Buti na lang at may mga tago pa ako nitong ganitong mga trimmings na pwede kong idagdag dito sa ating ginagawa. So, ayan, naglagay ako ng trimmings na kulay gold para hindi siya matte tignan. At linagay ko nga dito sa center ng checkered na red ribbon. O, diba, shala? Naglagay din ako ng trimmings dito sa taas para the same din yung design na nandito sa gitna ng ating bote. Buti nga at may nakita pa akong ganitong trimmings na pag-ahalongkat ko na pwede kong idagdag dito. So ayan, naidagdag natin dito sa aking ginagawa. Dahil may tira pa ako nung mga dahon-dahon or leaves dun sa una kong ginawang Christmas decor,
ay inilagay ko na lang dito yung mga sobra para hindi masayang. Dagdag pa naman yan sa binili natin doon sa online shop na ating binayaran. Nadagdagan pa ang ating pang details dito sa ating ginagawa. O, diba? May nakita pa ako na isang angel na kulay gold na sinasabit ito sa Christmas tree. Kaso naputol yung pangsabit niya. Kaya ang ginawa ko ay ilinagay ko na lang dito sa center ng ribbon. Sa pagkakaalala ko nga marami ngayon piraso nito at ito na lang ata ang natira. Diinan lang natin mabuti para kapit na kapit ang pagdikit natin. Ayan na siya. O diba? Ang ganda. At eto na nga ang ating ginawa. So, kung nagustuhan nyo, comments and like, and please support to subscribe. Thank you! Maraming salamat po sa panunood. Thank you! Bye!